Hindi biro ang Marib. Pero, hindi rin mawala sa isip ko kung paano ba ito naging iba sa mga ginawa sa'yo ni Trixie. Sumagot lang naman ako ng call, tapos pagbalik ko, nakita ko si Ate Lilet na tabig niya yung candle, tapos ayun, nasunog na yung artwork mo, Mom. Kaya sumabay si Trixie sa mga kaibigan niya dahil paglabas niya, wala na yung sasakyan, wala na kayo! Hindi ko totoo yun. Trixie naman, di ba umalis kayo? Pinigilan pa nga kita eh. Tanga ka dahil naniwala ka. Ginawa ko lang yon para utuin ka. Para tigilan mo na yung pamilya ko at para lubayan mo na si Dad, okay? Lilet, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung sino bang paniniwalaan mo sa kanilang dalawa. Basta anak, ngayon mo gamitin yung pagiging abogado mo. Maging mapanuri ka. Huwag lang puro emosyon at awa ang pairalin mo para maging tama ang desisyon mo. Tama ang panig na paniniwalaan mo. By now, nakapag-desisyon ka na if you'll be a part of my son's defense team. We've been waiting for your answer. Nakuha na po ba nila yung sworn statements at affidavit ng formal complaint ni Trixie? Yes. Nakuha nila Constantino kanina. Is this what I think it is? Pumapayag ka ng ihanda yung counter affidavit? Pumapayag ka ng maging lawyer ni Ino? Pasensya na po ka, Lorena. Hihingi pa po sana ako ng konti pang panahon. Kailangan ko lang po talaga pag-aralan at pag-isipan ng mabuti to. Tell me, Lilet, ano ba ang pumipigil sa'yo para hindi tanggapin ang kaso? Kahit alam natin na kapatid mo ang kalaban natin, malinaw sa akin na gagawin mo ang pagiging abogado mo nang walang kinikilingan. At kaya mong panindigan ang sinumpaan mo sa profession. That's the reason why I still want you to be in the team. At naniniwala si Ino na ikaw ang makakatulong sa kanya. Come on, Lilet. What's taking you too long to decide? What is there to think about? Akala ko ba naniniwala ka na inosente ang anak ko?